Ano bang tawag dito? Eh di syempre parcel, ibig sabihin dumating na yung parcel ko. Hala, sana all may pambayad sa parcel. Oh, kita mo naman, binuksan ko na yung parcel ko. Ibig sabihin, natanggap ko yan ng maayos. Ibig sabihin, nabayaran ko na yan. Hala ka na, ang laki ng borret mo. Magbigay ka na nga lang ng review mo sa item na yan. Okay, fine. Eto na nga, yung in-order ko ay pajama siya na pang baby. Kita mo naman, di ba, pang baby yan. Ibig sabihin, meron akong baby. Maliban sa ang pangalan ko ay baby, meron talaga akong baby. Hala, please review the item, please. Ayun na nga, yung pajama na ito na in-order ko ay sakto siya pang 0 to 3 months old. Yung graphic design ng kulay green na ito ay mga hayop siya na mga maliliit. Hindi katulad mo na hayop. Hayop sa ganda. Manipis nga lang din pala yung tela nito, hindi katulad ng mukha mo makapal. Ay, sorry lang. Yung graphic design nga pala ng red-orange na ito ay mga bottled milk siya at saka teddy bear. Tapos, yung kulay pink na ito, ang graphic design niya naman ay mga Hello Kitty. Okay ka na ba sa review na binigay ko para sa item na ito? Kung hindi sa'yo okay, edi bahala ka, maglalaba na lang muna ako. Maglalaba muna ako ha, kasi syempre para masuot na ito bukas ng anak ko. Alam mo naman na walang maayos na pajama yung anak ko. Kasi yung mga pajama na minana ng anak ko mula sa mga kuya niya ay mga luwag na yung mga garter. Ikaw ba ay masikip pa rin? Ay, sorry lang. Dito nga lang pala ako naglaba sa lababo namin. Mahirap kasi kung dyan pa ako maglaba sa bahay ninyo, magbabiyahe pa ako. Ikaw naman, kaunti lang naman kasi talaga yung labahin ko. Kita mo naman, kasya lang siya sa maliit na planggana. Yung sa'yo ba, maliit pa rin? Aw, sorry lang. Eto na nga, naglagay na ako ng powder sa planggana. Pagkatapos ko nga pala maglagay ng powder sa planggana, ay hinalo ko para magbula. Nilagay ko na nga din pala yung pajama sa planggana na may sabon. Syempre, ang susunod na gagawin ay kukusutin na. Madali nga lang palalabahan ito dahil bago pa siya. Ganun talaga siguro pag bago pa lang yung nakikita natin malinis, pero katagalan, nakakapitan din siya ng mga dumi dahil sa mga karanasan niya sa buhay. Hala, dami mo naman sinasabi, bilisan mo na nga maglaba. Eto na nga, tapos na akong maglaba. Itatabi ko na itong plangganang may laman ng sabon ang pinaglabhan ko. Itatabi ko lang muna kasi mamaya gagamitin ko pa yon kasi nga meron pa siyang halaga. Ikaw ba, nakikita mo pa rin ba yung sarili mo na may halaga ka sa kanya matapos kanyang gamitin? Aw, sorry lang. Eto na nga, kukuha na nga ako ng tubig kasi nga magbabanlaw na ako. Ikaw ba, tapos ka na rin bang maglaba? Baka mamaya hindi ka pa rin nakapagbanlaw. Magbanlaw ka muna. Dahil kaunti lang yung nilabhan ko at maliliit lang din naman siya, 3 beses ko siyang babanlawan. Okay, back to review muna tayo ulit sa pajama. Katulad nga ng sinabi ko kanina, yung tela ng pajama na ito ay manipis lang. Sakto lang siyang suotin ngayong panahon ng tag-init. Budget ko lang naman ang hindi sakto kahit panahon ng tag-init at kahit pa panahon ng tag-ulan. Kaya nga pala itong in-order ko kasi mura lang siya, pwede ko siyang isiksik sa budget ko. Ikaw, kumusta na? Sinisiksik mo pa rin ba yung sarili mo sa kanya? Huwag ganun, huwag mo na ipilit yung sarili mo sa kanya. Baka matulad ka lang sa klase ng tahi ng pajama na ito. Hindi rin tatagal, kusa na lang bibitaw. Hay, nako, makapagsalok na nga lang ng tubig para makapangalawang banlaw na. Pero mas mahirap kung ikaw yung gagawin pangalawa. Kaya kung ako sa'yo, tapusin mo na katulad ng labahin ko na ito, malapit na ako matapos. Mapapahay, nako na lang talaga ako. Minsan talaga may mga ganong pangyayari sa buhay natin, yung mga pinagpaguran natin, minsan hindi rin napapa sa atin kasi nga merong mga pabida-bida sa buhay natin. Ayun na nga, nakarating na rin ako sa pangatlong banlaw. Ikaw ba, pangatlong pagkakataon na rin ba ang ibinigay mo sa kanya? Pero in fairness, nagustuhan ko talaga yung pajama na ito dahil bagay na bagay talaga ito ngayong panahon ng tag-init. Ikaw ba, naisip mo rin ba na bagay kayo? Oo nga pala, yung in-order ko nga palang size ay newborn, pero yung ipinadala sa akin seller ay medium. Ikaw ba, kamusta naman yung size mo ngayon? Sapat ka ba para sa kanya? Hay, natapos din akong magbanlaw. Sa konti ng nilabhan kong to, sa malamang konting oras lang din ang ginugol ko dito. Ikaw ba, nagugol ka ba sa kanya ng mahabang oras tapos wala ka rin napala? Nagkuha na nga pala ako ng mga maliliit na hanger kasi dito ko ito isasampay sa may harapan lang ng bahay. Ikaw ba, nakarating ka na ba sa bahay nila? Nakapag-usap man lang ba kayo kahit sa harapan lang ng bahay nila? Nagkatuluyan ba kayo tapos gumawa kayo ng sarili niyong pamilya tapos ginawa kanyang pambahay? Makapagsampay na nga lang ng mga pajama. Habang sinasampay ko nga pala yung mga pajama na ito, bago ko lang na-realize na hindi ko pala nabilang ito kanina. Matapos ko nga palang bilangin, doon ko lang nalaman na kulang pala ng 3 piraso. Kaya naisip ko na tanungin kita ulit, ikaw ba naging sapat ka rin ba sa kanya?
Oh, sorry. Ayun na nga, dahil kulang ng 3 piraso yung pinadala sa akin ni seller, syempre ang ginawa ko, nag-message ako sa kanya. Sinabi ko nga pala kay seller na kulang ng 3 piraso yung pinadala niya sa akin. Nag-reply naman pala kagad sa akin si seller, tang sabi niya sa akin, "We are sorry, you received incomplete missing item." Tinanong ko nga pala si seller na paano yung 3 piraso na item na kulang. Sabi ni seller, i-refund na lang daw at humingi naman siya ng pasensya. Tapos bigla kong naisip, ikaw ba, nag-refund din ba siya sa'yo sa lahat ng mga ginastos mo sa kanya? At humingi din ba siya ng pasensya sa lahat ng mga pagkakamaling ginawa niya? Oh, sorry. At dahil mabait naman si seller, sabi ko sa kanya, pwede po ba na mag-order na lang kami ulit ng ibang item sa shop ninyo, then pakisabay na lang yung 3 kulang. Pumayag naman si seller at yun nga, naghanap ako ng ibang item sa shop niya. Tapos bigla akong naisip, talaga bang naghanap siya ng iba? Ayun na nga, pag may mga katulad kayong ganitong klase ng sitwasyon, halimbawa kulang yung pinadala sa inyo na item o kaya mayroong sira yung item sa inyo, ay i-message natin kaagad si seller kasi para malaman natin yung sagot. Ano ba yung pwedeng gawin sa atin ni seller? Magre-refund ba siya? Ibabalik niya ba yung pera natin? Or magpapadala ba siya ng panibagong item? So, itatanong natin kaagad or i-message natin kaagad si seller. Iwasan natin na magkwento sa kapitbahay natin ng kakulangan ni seller kasi baka madagdagan lang yung sama ng loob natin. Kaya para ma-solve yung problema natin, i-message natin si seller. Hala, suot na ng baby ko yung pajama niya. Kita mo, kasyang-kasya lang sa kanya. O, paano? Hanggang dito na yung video namin ha. Hanggang sa susunod. Paalam!